Reaction lang po from the palace. Last week kasi matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Unang-una po, si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan. Ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon. Hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. Auntie Claire, kahit ano pang sabihin ko, hindi po yan makakaapekto sa approval at trust rating ng mga Pilipino. Kung makaapekto man, bahagya lang. Pero ang approval at trust rating po ng ating Pangulo ngayon, ni Marcos Jr., napakababa. -28 at -29 ang approval at trust rating. Saan kayo nakakita na negative ang approval at negative ang trust rating? At super negative pa, -28 at -29. Ang masasabi ko na lang, Auntie Claire, swerte ka dahil hindi -54 dahil sa Bohol, -54 daw ang approval rating ng ating presidente. Nako, promise, isang buwan pa sa susunod na isang buwan, buong Pilipinas, -54 na yan. Lalo na magpatuloy ka na maging spokesperson kasi habang nagpapatuloy ka, bumabagsak ang approval at trust rating ng iyong principal. Ako naman, hindi ako nagsasabi na meron akong extraordinary powers, pero at least nung ako yung spokesperson, alam naman natin kung ano naging ng approval at trust rating ng aking presidente, no? So sa akin, I love you, Auntie Claire. You have made the job of the opposition so much easier. I love you. Sabihin sa lahat ng mga DDS, huwag papalitan si Auntie Claire dahil lalong bumibili sa pagbagsak ng trust at approval rating ng presidente. Yan. Sa tulong mo, Auntie Claire, mapabilis na sana na magkaroon ng bagong liderato. At kampante po ako sa iyong mga pananalita. Mangyayari ito very soon and we will thank you with all our hearts dahil sa iyo, lalong nabupusit ang mga tao kay Junior. Thank you very much. Alam niyo po, hindi po pwedeng maging fake news ang dahilan ng pagbagsak ng trust at approval rating, lalo na kung ganitong katindi ang pagbagsak. Kasi po, yung kulob ng sitmura, hindi po yung fake news. Ano ka ba, Auntie Claire? Ang kulob ng sitmura ay pakiramdam. Hindi po yan mensahe na pinaprocess ng utak. Yung kulob po, resulta ng pagkagutom. At ang pagkagutom, hindi po pwedeng maging fake news. Makakaila mo ba, Auntie Claire, na ang self-rated poverty ay 52%, mahigit kalahati, gutom. Sang-ayon sa SWS survey na yan, ha? Mas partial pa yan kay Marcos, ha? Yung SWS na yan, ang pinagkakatiwalaan ko talaga, PALS. At saka, syempre, alam natin na yung poverty incidence ay pinakamataas mula nung panahon ng COVID. So ano kinalaman ng fake news dyan? Ang sinasabi ba, yung kulob ng sitmura ay fake news? Pero sabi ko nga, maraming salamat. Kung napapansin ninyo, hindi na namin kailangan magsalita pa laban kay Marcos Jr. You're doing a great job. DDS, let us thank Auntie Claire. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from the palace. Last week kasi matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Thank you. Unang-una po, si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan. Ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon. Hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Eden Santos, Net 25.
Yusek, good morning po. Wala po bang plano ang Marcos administration na humingi po ng tulong sa Interpol para maaresto sina Attorney Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung nagpapakalat ng fake news regarding dun sa Polvoron video para po, since meron naman po tayong maigting na cooperation sa Interpol para naman po, sabi niyo nga, makabalik din sila dito para harapin yung kaso na isinampa po sa kanila inciting to sedition, if I'm not mistaken. Wala po tayong sinasabi na ang nagpakalat po ng fake Polvoron video ay si Atty. Harry Roque. Siya po mismo ang nagsabi nito sa isang maisog rally sa Vancouver. At hindi din po tayo ang nagsabi nito, kundi yung isang vlogger na si Pebbles Cunanan. Pero ito na may base sa kanyang mga sinabi sa kanyang talumpati sa maisog rally. Sa ngayon po, nakipag-usap po tayo sa DOJ at wala pa pong nasasabing naisap pang kaso sa korte. So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court. So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang hihinging tulong mula sa Interpol. At hahayaan po muna natin ang DOJ sa kanila magiging action patungkol po dito. But as of the moment po, wala pa pong anumang update patungkol dyan. Bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang NBI po ay nagsabi na yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay kanilang aarestuhin. Medyo nagkakaroon po ba ng delay sa pag-file ng kaso laban sa kanila or hindi pa rin po ganon bigat or ano yung ebidensya para sila po ay masampa ng kaso? Ang bigat po ng ebidensya ay makikita nyo naman po sa kanilang mga sinasabi. Ito po ang kaibahan siguro ng ating administrasyon sa kasalukuyang administrasyon. Binibigyan po natin ang bawat suspect or respondents ng due process. Kailangan po nilang ma-enjoy, kailangan din po nilang ma-enjoy this right to due process. Hindi po ito basta-basta maghuhusga. Kailangan po itong dinggin, bigyan po sila ng karapatan na sumagot, mag-file ng kanilang counter affidavits. Doon na lang po sa last question po yung pagpapatawag po ng meeting ni Pangulong Marcos sa iba't ibang head of agencies na para pag-usapan yung fake news at tila ito po ba ay nagbigay ng pagkabahala sa Pangulo yung pagsadsad po ng kanyang ratings kaya po nagkaroon ng ganitong pagpupulong? Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Ang pagpapatawag po sa DICT ay para pag-usapan po ang paghinto ng fake news at yung tungkol po sa magiging good news po natin patungkol sa connectivity para sa mga kababayan po natin. Yan po yung dahilan ng meeting. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay J. Hoy Labrador, nakakahiya yung ganyan kababa na trust at approval rating, asahan pa ang lalong pagbagsak niyan dahil dito kay Claire Castro. Pahayag naman ni Reynaldo Aliman, maniniwala lang kami sa iyo kapag haharapin mo ang mga kaso mo dito sa bayan mo. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Gary Bergara. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, si BBM pa din ang presidente ng Pilipinas hanggang 2028. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.